Ito mga kaibigan, makitang-kita dito na talagang hirap na hirap yung Office of the Vice President na ipaliwanag yung tungkol sa confidential funds hanggang sa dead end na nga mga kaibigan, wala na silang magamit na palusot. So tignan niyo mga kaibigan kung paano tumakbo yung hearing sa Kongreso. At makikita nyo na ang Office of the Vice President ang talagang merong kakulangan kasi hindi nila naipaliwanag ng As maayos. to the Panoorin practice natin. of procurement through reimbursement, the Office of the Vice President has already stopped this practice and is now adhering to RA 9184. Mr. Speaker. Mr. Speaker, that is not consistent with what is really pointed out by COA. Mr. Speaker, ang sabi po ng COA, there was non-adherence to standard procurement procedures such as the conduct of competitive bidding or other accepted alternative modes of procurement. Mr. Speaker, malinaw po ang sinabi ng COA, hindi po sinunod ang RA 9184. Kaya Mr. Speaker, ang sabi din po ng ating sponsor, okay, sige, sa susunod po, tayo ay magiging faithful na sa RA 9184. Which means, Mr. Speaker, indirectly, ina-admit na hindi talaga sinunod. Nagbadali po na itayo ang mga satellite offices, bumili ng mga property and equipment na hindi sinusunod ang batas. Mr. Speaker, concerned po tayo doon kasi second highest official po natin ang tingin po ay beyond or above po sa batas. Hindi po ito magandang modelo, Mr. Speaker, sa ating mga kabataan. So ano po ang komento doon ng ating sponsor? Mr. Speaker, Your Honor, I think His Honor is referring to COA AOM. And for emphasis, the AOM or Audit Observation Memorandum issued by COA is part of audit process. And its preliminary issuance to clarify certain matters and to require comments or submission of documentary and other information requirements. Again, it's preliminary and can be rectified by agency concerned. And the OVP has been strictly adhering to the comment of the COA's AOM. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang response po ng OVP sa AOM ng COA, and I quote, "Moving forward, all transactions pertaining to procurement of PPE o ang property and equipment and semi-expendable property for satellite offices will be processed following the guidelines under RA number 9184 accordingly." So Mr. Speaker, ibig sabihin, ang pinapangako na ay susunod sa batas after ma-point out ng COA. Pero Mr. Speaker, kung hindi pala ito na-point out, pwede pa na sa mga susunod pa after nung naging pagkakamali ng OVP, mangyari yun ulit, Mr. Speaker. Kaya hindi po pwedeng ganon. Dapat lahat po ng mga opisyal ng gobyerno, ang mga pinaghihirapan po nating batas dito, pinag-uusapan natin, pinagdedebatihan, kahit po ano pang outcome niyan, sundin po ng lahat ng mga opisyal at hindi po exemption, hindi po special ang Vice President, Mr. Speaker. Nabanggit na nga po natin na meron ng intent ang House Leader sa granted na may mga bibigyan ng confidential or intelligence fund, saan lang ba dapat? Pero Mr. Speaker, nag-i-insist pa rin ang OVP na dapat bigyan po sila. Kaya Mr. Speaker, still, hindi talaga justified na mabigyan ng confidential fund ang OVP. So sana po ay makinig. Kasi po, Mr. Speaker, nabanggit na rin naman ng OVP sa Senado, hindi naman pala urgent ang request for confidential fund. They can live without confidential fund, Mr. Speaker. Pero ngayon, it seems na kumakapit pa rin hanggat kaya ang OVP dun sa confidential fund na proposal for 2024. Kaya Mr. Speaker, para matasan natin kung okay ba ang proposal for next year, check po natin yung ngayon, Mr. Speaker. For 2023, nakapagpasa ba ng accomplishment report ang OVP quarterly sa atin, sa House of Representatives, regarding the outputs ng paggamit ng confidential fund? Yes, Mr. Speaker, I have already answered that earlier. So, Mr. Speaker, ibig sabihin po para sa libreng sakay, kailangan po ng confidential fund para magamit po ang funds for the libreng sakay program effectively. Paano po yun, Mr. Speaker? Ang mga sumasakay ba, ini-screen yan kung mga former rebels sila o mga lawless elements sila? Ganun po ba, Mr. Speaker? Implementation of libreng sakay, but for its monitoring and surveillance, because the OVP aims to bring its programs to other areas with a vision to target poverty reduction, threats to peace and order, and therefore, again, it's not directly used for the implementation of libreng sakay, but it is used for assessment
surveillance of the implementation of the program. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, yan din po ang sinasabi ng ibang mga ahensya. Halimbawa po ang mga nagkakonduct ng mga assistance programs, tapos mismo, Mr. Speaker, ang mga intelligence agencies. So kung yan po ang natitirang rason ng OVP to justify confidential funds, again, redundant talaga, Mr. Speaker. Tapos sobrang inefficient, Mr. Speaker, na para magawa ang mga programang ito, kailangan ng napakalaking confidential fund. Nasa 20%, Mr. Speaker, ng pondo para sa good governance projects ay confidential. Mr. Speaker, napakaraming mga kababayan natin nangangailangan ng assistance. Kahit po hindi tayo gumamit ng confidential fund to identify sino-sino ang nangangailangan, alam po nating lahat dito sa ating mga distrito, sa ating mga constituents, sino ang mga dapat bigyan. Kaya Mr. Speaker, kung makakakuha tayo ng kopya ng accomplishment report, sana po, kung proud naman ng OVP, paano ginamit ang accomplishment at yung confidential fund nito, Mr. Speaker, edi we dare the OVP ilabas po ang accomplishment report. Hindi pa nga po natin hinihingi yung exact na paggamit ng confidential fund. Kahit accomplishment report na lang po, Mr. Speaker, na naging effective ang Libre Sakay program, ang Magnegosyo Taday program, naging effective ito dahil sa confidential fund. Would the OVP provide us copies of the accomplishment reports? Mr. Speaker, Your Honor, the OVP would be very willing to submit and give the accomplishment report of the programs of the Office of the Vice President, which includes the Libreng Sakay program that has been mentioned by His Honor. Sige, Mr. Speaker, dapat po sa accomplishment report reflected doon. Ano ang naging value ng confidential fund? Ano ang diferensya kung may confidential fund o wala? Kasi Mr. Speaker, as it seems, it actually won't make a big difference, Mr. Speaker, lalo kung ang daming mamamayan nangangailangan. Kung yung 500 million po, baka, Mr. Speaker, makumbinsi pa ako. Kung yung 500 million, dinagdag po yan talaga for the medical assistance o for burial assistance, Mr. Speaker. Pero kung hiwalay pa siya, hindi naman transparent paano ginamit, then, Mr. Speaker, our doubts will linger. We remind the OVP, Mr. Speaker, na hindi siya entitled sa confidential funds kung self-entitlement lang ang batayan, Mr. Speaker. The entitlement must come from express allocation by Congress, Mr. Speaker. Hindi iilang tao lang. Ang confidence na yan, Mr. Speaker, dapat manggaling sa mamamayan, through their delegates, through us, Mr. Speaker, tayo sa Kongreso. Kaya, Mr. Speaker, gina-justify ang paggamit ng confidential fund dahil ito naman daw ay galing sa contingent fund. Mr. Speaker, sa provisions for contingent fund, ano ba dyan ang mga examples ng pwedeng paggamitan ng contingent fund? While the question on contingent fund lies on the office of the DBM in terms of its technicality, for purposes of presentation, allow me to read the definition of contingent fund. Contingent fund covers the funding requirements of new or urgent activities or projects of national government agencies, GOCCs, and LGUs that need to be implemented or paid during the year, such as, but not limited to the following: legal obligation of the government arising from final and executory decisions of competent authorities, such as compromise agreements, arbitral awards, mediation, settlement agreement, and professional services in connection thereto. Second, requirements of newly created offices. And third, deficiencies in the appropriations for local and external travels of the President of the Philippines. Mr. Speaker, Your Honor. With that, Mr. Speaker, sa tatlong nabanggit na examples, meron po ba diyang confidential? As to the question of whether or not nakasakop ba ito sa definition ng contingent fund, I think it is under the turf of the DBM to answer the technical question pasa-pasa na of kagad. His Honor. Mr. Speaker, lawmakers po tayo. We have the capacity to try to understand what is written, especially that the General Appropriations Act, ito pong national budget, Mr. Speaker, ang special provision on contingent fund, tayo din naman ang nag-approve nito sa Kongreso, Mr. Speaker. So, simple lang naman po ang tanong, Mr. Speaker. Sa tatlong examples, meron po ba diyang confidential? Sir Speaker, Your Honor, allow me to refer His Honor to the letter of the Secretary of the Department of Management. Mr. Speaker, to the dahil po Committee on kulang na po ang Appropriations. time ko, allow me. Sige po. Though ito po, address sa DBM.
Grabe naman po ang DBM, Mr. Speaker. Kinaya po nilang maghanap no, ng funding source para dun sa confidential fund. Pero PGH, Mr. Speaker, ang capital outlay zero, hindi po mahanapan ng pang-capital outlay, Mr. Speaker. Exactly. Pangalawa, Mr. Speaker, sa tatlong examples ng pwedeng paggamitan ng contingent fund, wala po doon ni isa, Mr. Speaker, ay confidential. Ang mga allocation for execution of decisions, number 1. Number 2, requirements of newly created offices. And number 3, deficiencies for travels of the President. Lahat po nun, Mr. Speaker, auditable. Mr. Speaker, when we consulted ang mga legal experts natin, kapag po nagsusulat ng batas, kung yung mga examples ay nakalatag naman at meron tayong gustong i-introduce na bagong pwedeng paggamitan, dapat, Mr. Speaker, consistent. Kung walang confidential sa mga examples, hindi pwedeng magsingi tayo doon ng confidential, Mr. Speaker. It's like pupunta ka ng pet shop na para sa mga aso. Iba-ibang breed ng aso nandyan, basta aso. Hindi ka pwede maghanap dyan ng pusa, Mr. Speaker. Iba po ang nature ng confidential fund. Contingent Correct. funds are supposed to be auditable. Ang confidential fund, hirap na nga po tayo na ma-audit ito, Mr. Speaker. Kaya, mahina din talaga ang batayan na magkaroon ng confidential fund ang OVP noong 2022, Mr. Speaker. Let's end now with mental gymnastics, Mr. Speaker, to justify the use of contingent fund for confidential fund. So sige po, ito na lang, kung mapapatunayang nagamit po ito ng maayos, di ba po, cash ang confidential fund. So ibig sabihin po, ito po, nahanap natin ang activities ng OVP from December 13 to December 31. Mr. Speaker, December 13, 2022, Vice President visits Pinaglabanan Elementary School. Can the OVP confirm? Mr. Speaker, Your Honor, at this point, we do not have a copy of the scheduler of the Vice President, but we will be glad to confirm that later with His Honor. Mr. Speaker, yung OVP po walang kopya or record ng sarili niyang mga activities, Mr. Speaker. Galing din po ito sa OVP website, Mr. Speaker. Ang Mr. galing, Speaker, Your Honor, magaling to si we Congressman Roy. humbly request for extra time to get a copy so that we will be able to submit accurate date and information Yun of ang the tanong dyan activity Kasi requested by His Honor. 19 days Sige, or ito na lang, 11 Mr. days. Speaker, para mas malapit sa VP natin. tayo. December 25, Families Traditional Christmas Gift-Giving Activity for the Dabaweños. Your Honor, we will give you an accurate data, complete data of the activities conducted by the Office of the President. Vice Mr. President. Speaker, can't the OVP check its own website now to confirm? Of time, Mr. Speaker, Your Honor, maybe we can continue with the deliberation while the Office of the Vice President are checking. Mr. on the- Speaker, ako na po in behalf of the sponsor, can we suspend session para po ma-check nila? Mr. Speaker, point of order, please. Mr. Speaker, I move to suspend the session for a while. Okay. Session is resumed. The chair would like to remind the Honorable Tuloy tayong Manuel that his time will expire in half more minutes. Please proceed. Mr. Speaker, per record of the Office of the Vice President, the Office of the Vice President has the following engagement since July 2022 when she assumed office. Mr. Speaker, quickly lang po, we're talking about activities December 13 to 31. Yes, just to emphasize, Mr. President, Mr. Speaker, that since July 2022 up to August 2023, the Office of the Vice President has a total 558 engagements all over the country. And the question is to confirm the report given by His Honor. I think he is referring to the schedules here. Some of these dates that His Honor is asking was from the published news and other Facebook pages. If these are seen on Facebook that the President is on these several occasions, then that is confirmed that the Vice President is on these occasions.
So, Mr. Speaker, halimbawa, noong December 17, 2022, the Vice President met with urban poor residents, tricycle drivers, online app riders, and PWDs. So, para po ma-secure ang meet-up na ito, Mr. Speaker, at maprotektahan ang Vice Presidente, gumamit po ng cold cash na 11.363636 million pesos para matiyak po na maging successful ang ganitong activity, Mr. Speaker. Ganun po ba? No, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, kasi yun na nga ang lumitaw, Mr. Speaker, na nagamit within that time period ang 125 million. At ang sabi na nga po ay para protektahan ang VP kapag ginagawa ang ganito mga aktibidad. So, ibig sabihin, Mr. Speaker, ganun ang implication. In cold cash, binigay sa OVP ang 11.363636 million, tapos ginastos for this event to push through. Sir Speaker, Your Honor, the utilization of the confidential fund is not limited only on the actual engagement of the Vice President, and it's not through a cash implementation, it's not through the use of cash in the actual activity of the Vice President. Again, it also, the disbursement, the utilization of the confidential fund also involves monitoring and surveillance prior to the actual activity Sige, of the Mr. Vice Speaker. President. So prior, so ibig sabihin po, kahit hindi po December 17 to prepare for that event, days before. Sa mga days before po, 11.3636 million days before, ginamit per day para maging successful ang December 17 meet-up with urban poor residents, drivers. Again, Mr. Speaker, Your Honor, for emphasis, the confidential fund is not used for the actual activity of the meet-up of Yun the nga po, Vice kaya before, Mr. Speaker, 11 million pesos per day before December 17, ginamit para When I maging say successful. prior, Mr. Speaker, Your Honor, that is not a day before or 2 days before, but that includes the laying down of the implementation of the plans laid out prior to the release Representative Manuel. of the funds, Mr. Speaker, Your Honor. Sige, Your Mr. time- Speaker, time is so up. days prior. So sige, ang last activity po, December 31. OVP sent relief assistance to the victims of Representative December Manuel. 23 fire in Tagbilaran. Meaning, Mr. Speaker, 11 million pesos per day leading to December 31, ginamit para Majority maging Leader. successful. Point To, of Mr. order. Speaker, baka mas malaki suspended. pa ang ginastos dito kaysa sa financial assistance na pinamigay. Correct. Honorable Manuel, you have 30 seconds to wrap up. Thank you, Mr. Please proceed. Speaker. Patunay po ito, Mr. Speaker, na mas malaki pa ang ginastos sa pag-protect sa Vice President kaysa mismo mga assistance programs, Mr. Speaker. Short change dito ang mamamayan. Hindi po ito katanggap-tanggap, Mr. Speaker. Kaya naman dapat talaga mawala na ang confidential funds ng OVP, Mr. Speaker. Niloloko ang mga beneficiaries, Mr. Speaker, ang mga victims, ang mga drivers, and PWD. Mr. Speaker, arguments to defend the confidential funds of OVP para po yung isda, naghihingalo, gasping for air. Thank you, Mr. Speaker.